So, maulang hapon mga kaibigan. So, ito ulit, mag-update tayo sa ating ginagamit na hybrid inverter. So, dahil nga sa masyado nakakaabala yung kanyang frequency, yung ganito guys, para sa mga bago lang na nanonood dito sa channel Juan Dinisag, ganito kasi ang problema. Imbis kasi na clean sine wave yung lumalabas sa kanya, mayroong mga unreliable na mga spike. So, naman yung output ng hybrid natin. So, ayan guys, magalaw. Meron siyang mga sudden spike. So, kung yung hybrid ang gagamitin natin, ay ganito yung nagiging resulta sa ating mga device. Basta connected na sa ating inverter, napakahirap na niyang kontrolin. Ba, kachamba tayo ngayon na maayos. Ayun, ayaw nang makontrol. Nagkakaroon siya ng lag. Maraming nagsasabi ng dahil sa electromagnetic interference na napuproduce ng ating inverter, dahil siya ay high frequency. So, totoo nga naman kasi yung mga ibang mga inverter wala naman ganon. Hindi naman siya ganon. So, dito lang. Ewan sa iba, meron din mga ganon daw. So, nung binuksan ko to at inayos, kasi yung kanyang switch dito ay nag-oo at hindi. Sa Ilocano, agmadi-mading ako nata. Shoutout sa mga Ilocano kaibigan natin dyan na viewer. So, ito yung nasira na kaya binuksan ko. So, napansin ko sa loob niya, parang dalawa naman yung kanyang EMI filter. Yung galing sa grid at yung output mismo ng inverter. So, may mga nagsuggest, may mga nagsabi na malamang sablay daw yung EMI filter or walang EMI filter. Dagdagal mo lang ng EMI filter, titino yan. Try mo to put EMI filter using ferrite core, both AC and DC side. So, malamang ang nakaka-apekto kasi dito ay na malaki ay yung kanyang solar, yung kanyang DC-DC converter. So, sa tingin ko dito, yung kanyang solar input papunta sa kanyang DC-DC converter, wala. Kasi dito sa pang 3 kilowatt ni Victor MN, meron from solar. Ito yung from solar. Pasensya na kayo guys, napakagulo dito. Yung from solar input, meron siyang EMI filter bago papasok sa kanyang main na ferrite core para sa kanyang DC-DC converter. So, yan guys yung kanyang setup. Pero dito, parang napansin ko noon, walang EMI filter sa kanyang input. Diretso kaagad sa kanyang core na ganito. Kasi pag ito, inon natin, nagkakaroon ng mas marami. So, subukan na natin. Try lang natin muna bago natin subukan yung sinasuggest nila sir. So, eto guys, yung galing sa ating hybrid. Kasi kung pabalik-balik tayo dun sa may hybrid para magsaksak doon, medyo malayo. Yan. So may mga undesirable na spikes. Naka-on yung ating solar ngayon. So gumagana yung kanyang DC-DC boost converter. So dahil nga sa sinabi ng mga kaibigan natin sa mga komento nila, susundin natin yung mga sinabi nila na maglalagay tayo ng EMI filter. Yung parang ganito guys, pero ito pang 3 kilowatt, pero okay lang yan siguro para sa akin. Okay, kung sakasakali, di lagyan pa natin ng capacitor, yung filter. So dito talaga nakadesign yan. Tapos eto, para solid. Tingnan natin kung mapapatay niya yung spike na yun. Then eto, si Victor MN kasi, etong hybrid inverter na to kompleto. So bukod dito, meron pa siyang mga EMI filter dito na tigi isang ganito. Sa isang linya may isang
ferrite ring. So sayang nga ito sayang na sayang kasi nga napakaganda sana, kaya lang nasira. Then dito tayo. Okay. So sira na yung kanyang LED, kaya LCD pala. Importante under lang naman siya. Kikita naman natin dito kung gumagana o hindi. So magiging input natin ay ito. Sasaksak natin sa extension. Ito yung magiging input natin. Lalagyan natin ng filter capacitor para walang dahilan. Tapos yung output niya lalagyan din natin. Saka natin ilalagay ulit itong EMI filter na to. Yan. Kung meron pa sanang ganitong isa, yung isa kasi noon ay naitapon ko yata. Isang ganito sa Victor MN. Natanggal kong una. So ganyan na lang. Medyo paubos na yung ating soldering lead, kaya magtitipid tayo. Okay. Lalo kasi akong soldering lead. So yan yung output, then yung input ito. So maraming salamat nga pala ulit sa mga nagko-comment para sa additional information sa ating comment section. So para sa mga alam pa, hindi pwede nyo i-comment dyan sa comment section kasi nakakatulong din tayo guys eh. Marami kasing nakakabilang ganitong unit na merong problema. So sayang din naman kung hindi natin i-share sa iba. Gagamit tayo ng outlet. So eto siguro hindi na natin ilalagay kasi malakas kumain yan. Lakas kumain ng kuryente, kaya wag na. Bis na 2.8 ampere lang yung no load niya eh, tataas pa. So ayan guys, tapos na yung ating EMI filter, dalawa. So dito lahat naman ng isasaksak natin ng mga electronic device ay meron na siyang capacitor na pang AC. Tapos meron na rin siyang EMI filter para i-filter yung pumapasok na kuryente. Okay. So yan guys, check natin. So yung frequency, kasi nga dumaan lang naman sa coil mga capacitor, hindi magbabago yan yung kanyang frequency. Although si POWMR ay naglalaro kasi nga meron siyang feature na grid assist. Okay, so subukan natin. So ito yung nanggagaling sa hybrid. Napaka dumi. Yun. May mga konting spike. So from sa top niya may mga tumutuloy na spike. Kuminsan kahit doon sa baba meron din. Kung titingnan natin dito sa input ay ayan. So para makita nyo, so the same lang dito sa extension. So ayan siya guys. So dito ay check natin after ng transformer. So dito nakakatakot. So yan, nawala yung mga undesirable na spikes. Ito pa na meron pang konti pero na minimal. So
So dito sa input ay may improvement kahit paano. Meron siyang improvement. Tapos dito sa mismong outlet, so nawala siya guys, nawala yung undesirable na spikes. So subukan natin magsaksak dito kung maayos niya yung problema. Yun. So subukan natin. Ganun pa rin. Ayun, kahit pa paano tumino. Ayun, oh, ang smooth na. So try, oh yun, may lag na naman. So meron pa. Kahit sabihin na natin na naayos niya yung na-filter niya kahit pa paano. O yun, oh, pag ganun yung swipe natin pero ganun yung naging response niya. Meron pa. Naayos niya yung kanyang, na-filter niya yung output, kaya lang meron pa siyang interference. Okay, so maraming salamat guys sa inyo para sa video na to. Hindi ko titigilan to. Maraming salamat. See you next time.